Magandang araw po sa inyong lahat. Bago po tayo magsimula, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-iwan po ng komento sa ibaba. Malaking bagay po sa amin ang inyong suporta dahil ito po nagbibigay sa amin ng lakas at inspirasyon para patuloy po kami makapaghatid ng mga kwentong puno ng aral, inspirasyon at magagandang mensahe sa buhay. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagtangkilik. At ngayon, samahan niyo po muli kami sa isa na namang makabuluhan at kapanapanabik na kwento. Simulan na po natin. Kuya, sandali lang. Parang si Aling Nieves yun, di ba? Saan kaya siya pupunta sa ganitong oras? Oo nga no. Di ba, ilang linggo na siyang hindi umuuwi sa kanila? Magmula nung mamatay ang asawa niya. Sundan kaya natin siya. Ha? Para malaman natin kung saan siya ngayon nakatira. Huwag na. Inihintay na tayo ni nanay sa bahay. Mamaya pagalitan na naman tayo nun. Sigurado kung kating-kati na ang lalamunan niyang makainom nitong alak. Tignan mo kuya oh. Oh, Pumasok si Aling Nieves kung saan sinasabi ng mga taga-baryo na lugar ng kamatayan. ha? Ano naman ang gagawin niya ron? Malay ko. Umuwi na nga tayo. Dami mo pang tanong eh. Di naman kita masagot. Tanungin mo na lang kaya si nanay. Kuya, magtago tayo. Napalingon siya rito. Ang daldal mo kasi. Mamaya sabihin niyang sinusundan natin siya at mapagkamalan pa tayong masamang tao. Ayun, lumakad siya ulit. Kuya, diba hindi binurol sa bahay nila yung bangkay ng asawa niya? Paano kung dun pala niya dinala sa lugar ng kamatayan ng bangkay ni Mang Ramon? Pagod na ako. Gusto ko na umuwi. Kung ano-ano pang iniisip mo eh. Kaya kung gusto mong masagot ang lahat ng tanong mo, sundan mo na lang si Aling Nieves dahil uuwi ako mag-isa. Kuya naman, huwag mo akong iwan dito. Ang dilim eh. Baka may aswang. Sumunod na lamang ang binatilyong si John sa kapatid at hindi na muling nagtanong pa tungkol sa babae. Madalas silang ginagabi sa pag-uwi dahil matapos nilang pumasok sa paaralan ay nagtitinda pa sila ng balot na kinukuha nila kay Mang David. Pagdating nila ng bahay ay agad silang sinalubong ng kanilang ina at hinanap ang pinabili nitong alak. Binatukan pa sila nito dahil kanina pa ito naghihintay. Bakit ngayon lang kayo? Kanina pa ako naghihintay sa inyo ah! Tuyong-tuyo na tong lalamunan ko eh! Ito na po, Nay. Bakit isa lang to? Di ba sinabi ko na sa inyo na bilhan niyo ako ng 2 bote? Hindi nga ito makakapawi sa uhaw ko eh! Konti lang po ang kinita namin ni Kuya. Marami naman pong tubig sa banga. Kung gusto niyo po, ipag-iigib ko kayo sa balon. Piloso po kang bata ka! Gusto mo matamaan sa akin, ha? Bakit kasi iinom-inom po kayo? Wala naman po kayong trabaho. Dapat nga po kayo itong naghahanap buhay para sa aming mga anak ninyo eh. Hindi yung kami pa itong bumibili ng alak ninyo. Ano? John, tama na. Ilang beses na kitang pinagsabihan na huwag mo siyang gagalitin, di ba? Sumasagot ka na naman! Hoy, Jan! Baka nakakalimutan nyo! Nanay nyo ako! Utang nyo sa akin ang mga buhay ninyo! Kung wala ako wala rin kayo sa mundong ito! Sana nga po, hindi nyo na kami pinanganak na magkakapatid. Para hindi namin dinaranas ang hirap ng buhay ngayon. Ayaw mo talagang tumigil, ha? Gusto mo talagang malintikan? Halika rito! Dahil babasagin ko yung bibig mo! Ha? Tumakbo si John palabas ng kanilang bahay at tumungo sa lumang kamalig na pinatayo ng yumao nilang ama. Doon madalas namamalagi ang binatilyo sa tuwing pinapagalitan siya ng lasinggera nilang ina. Luma na yon, ngunit kinukumpuni nila ni Ernie sapagkat yun na lamang ang tanging alaala nila sa namayapang ama. Matapos pumanaw ang ama, ay muling nag-asawa ang kanilang ina. 2 silang magkapatid. Sunod-sunod na 4 naman ang nakababata nilang mga kapatid sa kanilang amain na si Tobe. Bagamat sila ni Ernie ang umako sa responsibilidad ng pamilya na dapat sanay ang kanyang ina at amain ang nagtatrabaho. Pumasok sa kamalig ang panganay na si Ernie upang muli siyang kausapin.
Umupo ito sa kanyang tabi at marahang napasandal sa sakong may palay. Umiral na naman ang init ng ulo mo eh. Kahit ilang beses mong sabihin kay nanay na siya ang dapat magtrabaho, hindi pa rin yun makikinig sa'yo. Isusumbat lang yan na utang na loob natin sa kanyang buhay natin. Wala tayong panalo sa kanya. Sabi po ng teacher namin, ang nanay ang ilaw ng tahanan. Siya yung gumagabay sa mga anak. Pero bakit parang napundis ang ilaw? Yun ang sinabi ko kanina sa klase namin. Kaya pinagtawanan ako ng mga kaklase ko. Pero totoo naman ang sinabi ko eh. Dahil parang wala namang ginawa si nanay, kundi ang pagalitan at utusan tayo. Kuya, paano kung hindi na lang tayo umuwi rito sa bahay? Doon na lang tayo sa bayan mag-aral. Total, kaya naman natin magtrabaho. Pababayaan natin ang mga kapatid natin? Eh kapag wala tayo, hindi nga sila pinapakain ng maayos ni nanay at tiyong eh. Pero kuya, paano naman tayo? Dapat bang tayo ang bumuhay sa kanila? Samantalang si nanay at tiyong, hindi man lang magawang maghanap ng permanenteng trabaho. Kung ano lang ang meron, okay na. Tapos tayong dalawang pinag-iinitan nila kung wala tayong pagkain. Kung gusto mo, ikaw na lang ang umalis. Hindi pwedeng tayong dalawang mawawala rito. Dahil mas kawawa ang mga kapatid natin. Pampirang buhay to. Balang araw dyan, makakaraos din tayo sa kahirapan kapag nakatapos na tayo sa pag-aaral. Paano tayo makakatapos, kuya? Grade 3 pa lang ako ngayon. Kahit na 11 taon na. Tapos, grade 6 ka pa lang. Na sana, nasa high school ka na rin. Kung hindi sana namatay si Itay, sana, kahit papano, nakakapag-aral tayo ng maayos. Wala na tayong magagawa pa, kundi ang tanggapin ang kapalaran natin. Teka, paparating na si nanay at tsak nasasaktan ka na naman nun. Ikaw kasi, sinagot mo na naman siya kanina. Sige na, magtago ka na. Tumakbo si John sa talahiban upang magkubli. Hindi na niya makayanan ang pagiging iresponsable ng kanilang ina, kaya't nagawa niya itong sagot-sagutin dahilan na magalit ito. Ernie, nasan ang kapatid mo? Hindi ko nga rin po alam na eh. Pabayaan niyo na lang po si John. Bata pa ho siya at hindi niya alam ang mga sinasabi niya. Pagsasabihan ko na lang po siya, Nay. Ay, umalis ka nga riyan. Nanay. Harang-harang ka pa eh. Kaya nagiging magaspang ang ugali ng kapatid mo dahil kinakampihan mo. Hinalughog ni Ebing ang kamalig, ngunit hindi nito natagpuan doon ang binatilyo. Madalas na binubugbog ni na Ebing at ang kinakasama nitong si Tope ang mga bata. Sa tuwing hindi nila nagugustuhan ang ginagawa ng mga ito at sa tuwing hindi sumasang-ayon sa kanilang sinasabi, tila ba'y ginagawang alipin ni Ebing ang sariling mga anak upang magtrabaho. Maging ang mga maliliit na anak ay inuutusan nito magpaawa sa mga kapitbahay upang bigyan sila ng pagkain. Habang sila ni Tope ay nagpapasarap sa perang pinaghihirapan ng mga anak. Dahan-dahang tumakbo si John patungo sa silong ng kanilang bahay at naisipan niyang doon magtago nang makita niyang papalapit sa kanyang pinagkukublian ng ina. Hindi niya sinasadyang masagi ang sakong naroon. Nandilat ang kanyang mga mata nang makita na maraming perang papel ang iniluwa ng sako. Paano nagkaroon ng maraming pera dito? Wala namang trabaho sina Chong at nanay Hindi kaya nagnanakaw sila? Hoy, Jan! Lumabas ka nga riyan! Soil kang bata ka! Akala mo siguro makakatakas ka sa akin, Lumalaki kang barumbado, Dala na naman niyang patpat na palaging pinangahambalos siya sa amin. Dahil pa namin na may hazing araw-araw. Jan! Lumabas ka! Mahuli lang kita, lulumpuin talaga kitang bata ka! Nay, pabayaan niyo na po si John. Dodoblehin ko na lang po ang alak niyo bukas. Huwag niyo na po siyang saktan. Bitiwan mo nga ako! Gusto mo bang ikaw ang paluin ko, ha? Kaya nagiging matigas ang ulo ng kapatid mo dahil palagi mo na lang siyang pinagtatakpan! Nay, Saan siya pumunta, ha? hindi ko nga rin po alam eh.
Umilag si Ernie dahil akmang hahampasin siya ng ina ng patpata. Nang bigla itong tawagin ng kinakasamang si Tope, kaya't agad na itong pumasok ng bahay. Kumuha ng pera si Jana at dali-dali yung isinilid sa kanyang bulsa. Nang mapansin na wala na roon ang ina, dahan-dahan siyang lumabas ng silong at lumakad palayo sa kanilang bahay. Napagpasyahan ng Binatilyo na hindi na umuwi, tangay ang bundle ng pera. Manggagamit kong perang to para sa pag-aaral at puhunan ko sa pagtitinda ng balot. Pero, saan kaya lang galing ang perang ito? Saan kinuha ni na nanay at Chong yun? Pero, kung alam ni nanay na may pera sa silong, bakit pa siya magpapabili ng alak sa amin? Psst! Jan! Oh, kuya? Oh, bakit nandito ka pa sa labas? Loko ka? Saan ka pupunta? Aalis na ako sa lugar na to. Ha? Hindi ko na kayang trato ni nanay at Chong sa atin, lalo na sa akin. Bakit? Kaya mo na bang mamuhay na mag-isa? Sana nga, dati na ako naglayas. Kaya lang, madalas na ginagamit ni nanay ang mga kapatid natin para hindi tayo makaalis sa poder niya eh. Ay, kuya, Oh, may natuklasan ako. ano yun? May nakatagong pera sa silong. Ha? Tingnan mo to, oh. Nakuha ko sa sako. May natira pa nga ron eh. Ang daming pera! Kanino nang galing yan? Hindi ko nga rin alam eh. Baka itinatago ito ni Chong at hindi alam ni nanay na may ginagawa siyang masama. Naku, maging si nanay iniisahan niya. Siguro, miyembro ng sindikato yung si Chong Tope. Itsura pa lang niya, di na mapagkakatiwalaan eh. Kaya palang lakas ng loob mo maglayas dahil may nakuha kang pera ha? Kahit wala akong pera, kuya. Aalis na talaga ako sa impyernong bahay na yun. Sige na, kailangan ko umuwi. Baka makahalata si nanay at Chong na may alam din ako. Sigurado akong pag-iinitan kanila kapag nalaman nila na nawawala ang pera. Mamanmanan ko ang kilos ni Chong para malaman natin kung anong ginagawa niya at paano nagkaroon ng malaking pera sa silong. Hindi ka na ba natatakot sa dilim? Oh, hindi na. Magpapaumaga na lang ako rito. O sige, basta wag ka magpapakita kay nanay ha, dahil bugbog na naman ang aabutin mo. Iniwan ni Ernie ang kapatid sa puno ng mangga. Napasandal na lamang sa puno si Jana habang ipinipikit ang mga mata dahil dinadalaw na siya ng antok. Maya-maya'y iminulot niya ang kanyang mga mata nang marinig ang pamilyar na boses ng lalaki. Oo, tiba-tiba na naman tayo ngayon Siguraduhin nyo lang na malinis ang trabaho nyo para hindi kayo malintigang kay bossing, ha? Bukas ko na ibibigay yung pera sa kanya. Nandito na si Chong. Ang bilis naman niya. Naku, sa kanya nga ang pera. Malalagot ako kapag nalaman niyang kulang na yun. Ibig sabihin, may ginagawa talaga siyang masama. Malinis ako magtrabaho. Kaya sana kayo rin. Hindi nga umabra si Ramon sa akin Nakuha ko lahat ng pera niya. Pero ni isang ebidensya, walang nakuha ang mga otoridad. Nako, si Chong nga ang nanloob sa bahay ni Namang Ramon at pumatay sa kanya. Pasilip-silip ang Binatilyo mula sa malaking puno ng mangga. Napansin niyang tatlong katawang kausap ng amain na hindi nito kakilala. Ilang sandali hindi niya napigilan na mapabahinga dahilan na mapalingon ng mga lalaki sa kanyang kinaroroonan. Lintik may tao! Hanapin nyo! At hiharap nyo sa akin! Dahil ako mismo ang papatay sa pakialamerong yan! Kailangan ko na umalis rito dahil papatayin ako ni Chong. Kumaripas ng takbo ang Binatilyo. Hindi na niya alam kung saan siya patutungo hanggang sa makarating siya sa lugar ng kamatayan na hindi niya sinasadya. Patuloy siyang tumakbo hanggang sa wala na siyang narinig na may sumusunod sa kanya. Natakot siya na mapansin na nasa loob na siya ng lumang sementeryo. Mayayabong ang mga talahib at may mga sira-sirang nicho pa sa paligid. Nanginginig ang buo niyang katawan.
Ngunit hindi siya makabalik sa lugar na pinanggalingan dahil pinaghahanap siya ng mga lalaki. Nagpatuloy siya sa paglalakad, ngunit nangangatog ang buo niyang katawan dahil sa takot. Napapalingon pa siya sa kanyang likuran nang makarinig ng sari-saring tunog ng mga hayop sa paligid. Cemetery itong napuntahan ko. Baka bumangon ang mga nakalibing dito. Ito yung sinasabi nila na lumang sementeryo na pinamumugara ng mga kaluluwa. Patuloy na naglakad si Jana. Lugar ng kamatayan ng tawag ng mga taga-baryo sa lugar na yun. Dahil yun ang lumang sementeryo na hindi na pinupuntahan ng mga tao. Sapagkat usap-usapan na isinumpa ang naturang lugar ng isang mangkukulam. Dahil doon kinaladkad at pinaslang ang anak nito. Kaya't ang sino mang pumapasok sa lugar na yon ay namamatay. Ilang dekada na ang nakalipas mula nang iwasan at katakutan ng mga tao ang sinasabing lugar ng kamatayan. Halos 2 oras nang naglalakad si Jana kaya't nakakaramdam na siya ng pagod. Sa di kalayuan, may napansin siyang kubo at tumungo siya roon. Sumilip siya sa siwang ng bintana at naninig niya ang nakatalikod na babae. May mahabang buhok ito at tila ba'y nagdadasal. Bigla siyang natumba nang biglang mapalingon ang babae sa kanya. Sinong nandyan? Aswang! Kailangan ko na makaalis dito. Kala mo siguro makakatakas ka sa akin, ha? Kailangan ko makaalis dito. Baka patayin niya ako. Nakatakas ka ako kina Chong, pero sa aswang hindi. Huli ka! Oh, bakit ka nandito, ha? Akala mo ba hindi ko alam na kanina mo pa ako sinusundan? Nagkakamali po kayo. Teka, Aling Nieves. Kayo po ba yan? Huh? Sino ka? At anong kailangan mo sa akin? Ako po si John. Aling Nieves. Hindi ko po sinasadyang makarating po dito. Hinahabol ako ni na Chong kasi narinig ko po na may pinatay po sila eh. Pakiusap po, wag po ninyo akong saktan. Hindi ko naman po alam kung saan ako pupunta eh. Pinatay? Sino ang pinatay nila? Hindi ko po alam. Pero narinig ko rin po mula mismo sa bibig ni Chong Tope ang tungkol sa pagkamatay ni Mang Ramon. Natatandaan na kita. Ikaw yung anak ni Ebing na lasinggera, tama? Opo. Aling Nieves, pakiusap po. Huwag niyong sabihin sa nanay ko na nandito po ako. Dahil papatayin ako ni na Chong Tope at ng mga kasamaan niya eh. Kapag nalaman nila na nandito po ako. Sige na, pumasok ka na sa kubo. Hindi kita sasaktan. Inilibot ni Jan ang mga mata sa loob ng kubo. Kinilabutan siya sapagkat nakita niya raw ng litrato ni Mang Ramon na pinalilibutan ng mga kandila. Ang dingding ay may mga nakakabit na mga hindi pangkaraniwang mga bagay at batid niyang gamit yun ng isang mangkukulam. Kung gusto mong manatili rito, kailangan mong sundin ang lahat ng sasabihin ko. Ayokong may nakikialam sa mga gamit ko. Maliwanag ba? Opo. Aling Nieves, hindi po ba kayo natatakot sa lugar na ito? Diba, sinasabi po ng mga tao na kung sinong makakapunta rito, mamamatay. Mamamatay na po ba ako? Kung hindi mo ako susundin, edi tatalab sa iyong sumpa. Pero kung susundin mo ako, maliligtas ka. Talaga po? Oo. Basta huwag kang maraming tanong. Dahil kailangan kong makapag-focus sa ginagawa ko. Maliwanag ba? Opo. Inilapat ni Nieves ang kamay nito sa ulo ng binatilyo at umusal ito ng dasala habang nakapikit ang mga mata nito. Ilang sandali dumilat ito at inihipan ng kandila sa harapan ni Jana.
Oh, ayan. Ligtas ka na sa sumpa. Gusto mo bang kumain? Naririnig ko kasing tumutunog na ang tiyan mo eh. May natirang pritong tilapia pa ako riyan. Iinom na lang po ako ng tubig. Gusto ko na po magpahinga, Aling Nieves. Ay sige, ikaw ang bahala. O ito, may isang kumot pa akong hindi nagagamit. Sa'yo na to. Maraming salamat po. Kinabukasan, nakaramdam ng awa si Nieves nang mapansin ang mga pasa at mga marka ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ni Jana. Payat ang bata at halatang hindi pinapakain ng maayos. Aling Nieves, ano po bang ginagawa ninyo rito? Hindi po ba kayo natatakot dito? Bakit naman ako matatakot? Walang taong makakapanakit sa akin dito. Mas matakot tayo sa mga taong nakapaligid sa atin. Dahil hindi natin alam ang takbo ng kanilang isipan. Katulad na lamang sa nangyari sa asawa kong si Ramon. Pinatay nila na walang kalaban-laban. Hindi na lang sila nakontento sa pagnakawan ng asawa ko. At hindi ako papayag na hindi sila managot. Isusumbong mo na ba sina Chong Tope sa mga polis? Tipid nang umiti ang babae at nagpatuloy sa pagkain. Isang negosyante ang asawa nitong si Ramon sa baryo. May-ari sila ng malawak na palayan at sa kanila bumibili at umuutang ng bigas sa mga tindero sa bayan. Nagkataon na wala si Nieves sa bahay nila sa baryo dahil may bibisitahin kaibigan sa bayan. Nagulat na lamang ito nang mabalitaan kinabukasan ang kalunos-lunos na sinapit ng asawa nito. Ngunit walang salarin ang nahuli at nanatiling blanko ang mga otoridad. Maliban sa hulma ng sapatos ng mga ito na inapak sa mismong dugo ni Ramon. Nanatili si Jan sa kubo kasama ni Nieves. Ang nooy kinatatakutan niyang lugar ay mistulang naging pahingahan niya. Ang nooy sementeryo na iniiwasan ay tila ba'y naging palaruan niya. Naawa siya sa mga nakalibing doon kaya't nilinis niya ang paligid. Kinagabihan, sumapit ang kabilugan ng buwan na pinakahihintay ni Nieves. Habang mahimbing na natutulog ang binatilyo, isinagawa ng babae ang itim na dasal na siyang magpapahirap sa mga taong pumatay sa kanyang asawa. Matatakasan niyo man ang batas ng tao, ngunit hindi ang batas sa aking mga kamay. Lahat kayong pumaslang kay Ramon ay mananagot. Dodoblehin kong sakit na pinaranas ninyo sa kanya. Nangingitim ang mga mata ni Nieves habang sinasambit ang itim na dasal. Ang patak ng dugo ng kanyang asawa at ang bakas ng mga paa ng mga taong pumaslang sa kanyang asawa ay isinalang niya sa apoy at sinunog ang tela. Paulit-ulit itong sinasambit ang dasal hanggang sa takpan ng itim na ulap ang bilog at maliwanag na buwan. Napangisi si Nieves dahil nararamdaman itong unti-unting tumatalab ang kanyang dasal upang pahirapan ang mga salarin. Samantala, habang nagiinuman, napahawak si Tope sa kanyang tagiliran nang makaramdam ng kirot. Kasama nitong nagiinuman ng mga kaibigan nito at ang kinakasamang si Ebing. Aray! Aray! Ang sakit ng tagiliran ko! Aray! Parang tinutusok ng ice pick! Baka kulang pa yan sa gin. O ito, dagdagan mo ang tagay. Hindi, sakit talaga! Parang hinahalukay yung lamang ko eh. Aray! Naku! Ebing! Oh. Ipasok mo muna ako sa bahay. Ha? Higa ako. Baka lamig lang to. Pahiram mo na rin ng liniment, ha? Aray! Konting yelo nga lang ang inilagay ko sa gin eh. Nag-iinarte ka lang. Hindi! Masakit nga eh! Aray! Sandali! At ikukuha lang kita ng liniment sa aparador. Ebing! Ebing! Ang pusod ko! May lumalabas na dugo sa pusod ko! Ha?
Ay, bakit? Ano nangyayari sa'yo, Tope? Wala ka naman sugat, ha? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Dali mo na ako sa ospital. Aray ko, ayaw, mamatay. Sandali. At hihingi lang ako ng tulong. Naldo! Atoy! Tulong! Ay, Bigla na lang tumugo ang puso ni Tope! hindi ko na talaga kaya ang sakit. Tulungan niyo ako. Nataranta si Ebing nang muling pumasok sa loob ng kanilang bahay. Nadat na nito na sumusuka na ng dugo si Tope. Mula sa kwarto'y sumilip si Ernie upang tignan kung ano nangyayari sa amain. Bagya siyang napabuntong hininga at tipid na napangiti nang makita itong nahihirapan. Malamlam ang mga mata nitong tumingin sa mga natutulog na kapatid bago muling humiga sa tabi ng mga ito. Tope! Sumusuka ka na rin ng dugo! Ano bang sakit na dumapo sa'yo, ha? Bakit biglaan naman? Dali niya na ako sa ospital. Pakiusap. Atoy! Naldo! Buhatin niyo siya! Dali niyo na siya sa tricycle! Kailangan natin siya may sugod sa ospital bago pa mahuli ang lahat! Sa kalagitnaan pa lamang ng kanilang paglalakbay, napahinto si Naldo sa pagmamaneho nang biglang nakaramdam ito ng sakit sa lalamunan. Nabangga ang tricycle sa poste dahilan na mapasigaw si Ebing. Naldo! Ano ba? Gusto mo ba magpakamatay? Teka, ano nangyayari sa'yo? Bakit maging ikaw nilalabasan ng dugo sa ilong? Bing, parang sinasaksak ng patalim ang katawan ko. Parang hindi na ako aabot sa ospital. Huwag ka magsalita ng ganyan. Magsasama pa tayo ng matagal. Ngayon, unti-unti na tayo nagkakapera Umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ni Tope dahil sa labis na paghihirap. Ilang sandali na himatay ito dahil hindi na makayanan ng sakit. Nanginginig ang mga kamay ni Ebing habang minamaneho ang tricycle. Maging ang mga lalaking tumulong sa kanila ay namimilipit na rin sa sakit. Pagdating ng ospital, ganun na lamang ang pagtataka ng mga doktor kung anong sakit ang dumapo sa mga pasyente. Ilang bag na ng dugo ang isinalin kina Tope at mga kaibigan nito. Ngunit patuloy pa rin silang sumusuka ng dugo. Hanggang sa nandilat ang mga mata ni Naldo dahil may namuong dugo na humarang sa lalamunan nito hanggang hindi na ito makahinga. Tila napigtas ang mga ugat sa mga mata ng lalaki dahil sa labis na paghihirap. Maya-maya'y nalagutan ito ng hininga. Habang si Tope at Atoy patuloy na nag-aagaw buhay. Samantala, nagising si Jan at napansin na taimtim na nagdarasal si Nieves. Ngunit katulad ng pinag-usapan nila, hindi siya maaari mag-usisa, kaya't natulog na lamang siyang muli. Unti-unting nagkalaman ang binatilyo. Inalagaan siya ni Nieves at itinuring na anak. Napasa po ang babae sa kanyang tiyan at napansin ni Jan na ito'y buntis. Aling Nieves, buntis po pala kayo. Ngayon ko lang po napansin. Nanay na lang. Ang itawag mo sa akin dyan. Hindi naman ako ganun katanda, hindi ba? Ay, sige po, Nanay Nieves. Yan, magandang pakinggan. 5 buwan na akong buntis. Kaya nakakalungkot na isisilang kong sanggol na hindi man lamang niya nakita si Ramon. Ilang taon naming ipinagdarasal na sana magkaroon kami ng anak. Pero pinagkaitan naman siya ng buhay ng mga taong halang ang kaluluwa. Sigurado po ako, magiging mabuti kayong ina sa inyong anak. Hindi katulad ni nanay na madalas kaming sinasaktan at hindi inaalagaan. Salamat po pala sa pagtanggap sa akin, tsaka po sa pag-aalaga sa akin, Nay Nieves. Walang anuman dyan. Sa tamang panahon, uuwi rin tayo sa baryo upang makasama mong muli
ang iyong mga kapatid. Malamlam ang mga matang niyakap ng binatilyo ang ginang. Dahil kay Nieves niya naramdaman ang pagmamahal ng isang ina na matagal na niyang inaasam-asama. Maging ang mga kapatid ni John ay tila ba'y naging masaya nang hindi na umuwi ang kanilang ina at ama sa bahay ng mga ito, sapagkat wala nang nananakit sa kanila. May bundle ng pera na natagpuan si Ernie sa ilalim ng kobrekama ng amain. Kaya't kinuha yon ng binata at binili ng pagkain ng kanyang mga kapatid. Habang nagkakasiyahan sa pagsasalo-salo sa hapag, nadatnan sila ng kanilang ina na kumakain ng masasarap na pagkain. Dali-dali itong pumasok sa bahay at binulyawan ng mga anak, lalo na si Ernie. Saan mo kinuha ang perang pinambili mo ng pagkain, ha? Pumasok ka ba sa kwarto namin at pinakialaman mo ang pera? Konting halaga lang po ang kinuha ko. Binili ko lang po ng pagkain namin. Walang iya ka! Natuto ka na rin magnakaw? Gusto mo talaga masaktan, ha? Sige, Nay. Saktan niyo ulit ako. Diyan naman kayo magaling eh. Bakit kaya mo kaming tiisang nakikitang nagugutom at nahihirapan? Samantalang natataranta ka habang nag-aagaw buhay si Chong dahil nagkasakit siya. Hihintayin mo rin ba magkasakit kami bago ka matauhan? Nay, mga anak niyo ho kami. Hindi mga alipin. Bakit hindi mo kami kayang mahalin katulad ng pagmamahal mo kay Chong? Dahil si Tope lang ang nagpapaligaya sa akin. At hindi niya maibibigay ang saya na kaya niyang ibigay sa akin. Tama nga ang sinabi ni Jan. Isa kang ilaw ng tahanan na napundi. Dahil kadiliman ang ibinibigay mo sa aming mga anak mo. Makasarili kang ina! Anong sabi mo, ha? Lalabang ka na ngayon? Tutulad ka na rin sa walang ya mong kapatid? Kung hindi ko lang iniisip ang mga kapatid ko, mas nauna pa ako naglayas kaysa kay Jan. Pero mahal ko sila eh. Kasi kung ginawa ko yun, sino pa magpapakain at mag-aalaga sa kanila? Hindi mo ginampanan ang responsibilidad mo sa amin! Malakas na sampalang dumapo sa pisngi ng binata na pinakawalan ni Ebing. Ngunit itinulak siya ng bunso nitong anak at niyakap ang kuya nito. Umiiyak ang magkakapatid na niyakap si Ernie at pinagbabato pa nila ng pinggan ng kanilang ina. Ilang sandali dumating ang mga kapitbahay at ipinagtanggol ang mga bata. Kaya't umalis ang babae ng bahay, dala ang isang bag ng pera. Sakay ng jeep patungong ospital, nakaramdam ng hapdi sa sikmura si Ebing. Namumutla siya habang tinitiis ang sakit. Nagulat ang mga pasahero nang biglang sumuka ito ng dugo. Halos umalingaw-ngaw ang palahaw nito sa loob ng jeep dahil hindi makayanan ang sakit. Natuon ang pansin ni Ebing sa babaeng pasahero na nakatalukbong ng itim na belo. Napangisi pa ito sa kanya habang pinagmamasdan siyang naghihirap. Isinugod sa pinakamalapit na ospital si Ebing ng mga tao. Habang naghihingalo, hindi mawala sa isipan nito ang mukha ni Nieves na masesang pinagmamasdan. Sa bawat minutong dumadaan, tila ba'y sinasaksak ng paulit-ulit ng patalima ang buong katawan ni Ebing. Tinablan siya ng itim na dasal ng pagpapahirap na isinagawa ni Nieves sapagkat siyang naging lookout bago pinatay ni Natopet ng mga kasama nito si Ramon. Habang lumilipas ang mga araw, palala ng palala ang kalagayan ng mga taong tinablan ng itim na dasal. Makalipas ang isang linggo, namatay si Natope at Ebing, maging ang iba pang kasabwat ng mga ito. Sa halip na malungkot ang magkakapatid, tila ba'y nabunutan ng tinik ang dibdib ng mga ito dahil wala nang mananakit sa kanila. Napagpasya ni Nieves na umuwi sa baryo. Pansamantalang iniwan nito ang bahay dahil di pa nito kayang manirahan doon matapos na mamatay ang kanyang asawa. Nay, natatakot po ako. Baka saktan po ako ni Nanay Ebing at Chong Tope kapag nakita po nila ako eh. Huwag ka mag-alala dyan. Hinding-hindi ka nila masasaktan pa. Pangako.
Gustong-gusto ko na rin po makita ang mga kapatid ko eh. Madalas ko silang naiisip kung nakakakain ba sila. Habang ako, masarap na pagkain ang ibinibigay ninyo sa akin. Pagdating natin sa baryo, ipagluluto ko kayo ng masarap na pagkain para makakain din sila ng maayos. Kinakabahan pa si Jana habang papalapit sila ng baryo. Hanggang sa makasalubong nila si Ernie na nooy may bitbit na bigas at dilata. Jan! Buhay ka! Kuya! Miss na miss ko na kayo, kuya! Kumusta ang mga kapatid natin? Sinasaktan pa ba kayo ni nanay? Hindi na nila tayo masasaktan pa. Dahil patay na sila. Biglaan eh. Talaga? Pati si Chong? Oo, nagkasakit sila eh. Tapos ilang araw lang, nabalitaan ko na wala na sila. Nakakalungkot man isipin na ulila na tayong lubos. Pero mas okay na yon kaysa palagi nila tayong sinasaktan. Kasama ko pala si Nanay Nieves, kuya. Ha? Siya ang kumupkop sa akin nang habulin ako ni na Chong. Alam mo, kuya, si Chong ang pumatay kay Mang Ramon. Ha? Narinig ko mismo habang kausap niya ang mga kaibigan niya. Talaga? Ang sama-sama talaga niya. Mga bata, alam ko marami pa kayong gustong pag-usapan, pero ipagpatuloy niyo na lang yan sa bahay. Ipagluluto ko kayo ng masarap na pagkain. Sunduin niyo na ang mga kapatid ninyo. Ay, oo nga po pala! Patakbong umuwi sina Ernie at Jana. Sinundo nila ang mga nakababatang kapatid at sabay-sabay silang tumungo sa bahay ni Nieves. Nagtulungan sila sa paghahanda ng pagkain at nagsalo-salo. Ang nooy malungkot na tahanan ay napalitan ng halakhakan ng mga bata. Unang beses na nagsama-samang magkakapatid sa hapagkainan na nagtatawanan at masayang nagkukwentuhan. Kalaunan, napagpasyahan ni Nieves na doon na manirahan sa kanyang bahay ang magkakapatid. Malaki naman yun at maluwag pa sa kanilang lahat. Tumutulong din ang magkakapatid sa sakahan na pagmamayari ni Nieves na ipinamana ng namayapa nitong asawa. Hanggang sumapit ang kanyang panganganak at nadagdagan ang kanilang pamilya. Itinuring ni Nieves na sariling anak ang mga bata. Hindi man ito kadugo ang magkakapatid, ngunit itinuring siya ng mga ito bilang isang ina. Dahil sa pagmamahal at pag-aaruga na kahit kailan ay hindi nila naranasan sa sarili nilang mga magulang. Ligid sa kalaman ng lahat, si Nieves ang sanhi ng pagkamatay ni Ebing, Tope at ng iba pang salarin sa pamamagitan ng itim na dasala na isinagawa nito na bigyan ng hustisya ang pagkasawi ng kanyang asawa. Sapagkat si Nieves ang isa pang anak ng mangkukulam na sumumpa sa lugar ng kamatayan na kinatatakutan sa baryo. Wakas. Pasensya na po kayo kung wala po tayong shoutout ngayon, pero babawi po ako sa mga susunod na araw. Kung nagustuhan niyo po ang kwento namin ngayon, sana huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment. Huwag niyo rin po sanang kalimutan na suportahan ang bagong channel ni Miss Gwen, ang Gwen Stories. Ganoon din po ang Kuya Louie Horror Stories. Special guest po namin siya sa kwentong ito. Malaking tulong po ang inyong suporta para magpatuloy po ang aming mga channels. Muli, marami pong salamat sa inyong lahat and God bless all of you. Grade 3 pa lang ako ngayon. Kahit na 11 taon na ako. Ano yung grade 3? Kahit na 11. 11. Isang taon ka lang. Okay po. Tapos grade 6 ka pa lang na nasa high school ka na rin. Sorry po. Siguro, miyembro ng sindikato yung si Chong Tupi. Itsura pa lang niya. Tope. Aray! Aray! Ang sakit! Aray! Ang tagiliran ko! Parang baka- tinutusok na ka-spike Baka kulang yan. From the top na! Kasi hindi mo pa dialogue, sumisingit ka na!